Ipinapaliwanag ni Brownhead na noong inaasal Harris ni Yonasin ng grupo ng mga kalye, si Sokjuko ang tumapos sa lahat ng mga ito. Sabi niya, nagsimula ito sa 10 lalaki, pero patuloy pa rin silang dumadating. Sa oras na dumating ang 30 lalaki, si Sokju ay patuloy pa rin. Siya'y lumakad palayo ng walang gallows habang ang 30 lalaking ito ay naiwanang walang malay sa kalye, para silang mga itinapon na laruan. Lumingon naman ang mahiyain na lalaki at nagtanong tungkol sa mga tsismis na narinig niya, tungkol kay Sokju na daw ang hamuli sa mga kumidnap kay Yona. Naririnig niya na ang mga taong nasa likod nito ay mga retiradong sundalo. Agad naman itong kinumpirma ng Blondeng kasama na malamang totoo rin ang kwento tungkol kay Sokjuko na hamuli sa mga kumidnap. Sinasabi niya na walang laban si Jin kay Sokju dahil nasa ibang antas ito. Minsan itong nakakatawa isipin na ang mga kabataan sa Korean manhwa na ito ay binubuksan ang buong gangs ng mag-isa, parang pinagtatapon lang ang pera ng buwis ng gobyerno sa mga ahensya ng intelihensya at kapulisan. Sa pagitan nito, biglang huminto ang ating bata sa koridor nang magkaharap sila ni Sokju. Nang hindi nag-aaksaya ng panahon, si Sokju. Tanong niya ng tuwid kung ano ang ginagawa niya dito. Magulo, ipinapaliwanag ng ating batang lalaki na hindi niya maintindihan kung ano ang tinutukoy nito. Pinadali ni Sokju ang kanyang paraan at tinanong kung bakit siya nagpapanggap sa kanyang pagkatao. Binanggit niya na narinig niya na may kinalaman daw ang ating batang lalaki sa pag-alis ni Giso at Waijan Kim. Linawin ni Jin na may mga isyu nga sila ni Giso, ngunit wala siyang kinalaman sa kanilang pag-alis. Iyon ang oras na binanggit ni Sokju na kinumusta niya sa paaralan kung saan daw nakapag-aral ang batang lalaki sa ibang bansa, at wala silang nakuhang impormasyon tungkol sa kanya. Mukhang umiinit na ang palitan, ngunit bago natin makukuha ang sagot ng batang lalaki kay Sokju, naglilipat ang eksena kay Daehyun. Kinakausap siya ni Yona, ang maganda at maamong babae mula kanina. Matapos ng sandali, nagkukwentuhan ang dalawang babae, at nabanggit ni Daehyun na hindi niya alam na bumalik na pala sa Korea si Yona. Ipinaliwanag ni Yona na kakaumpisa lang daw niya sa paaralan noong araw na yun at nasa klaseng homeroom ng kanyang kapatid na lalaki siya. Nagulat si Daehyun. Binanggit ni Yona na hindi naalala ni Daehyun na nabanggit niya tungkol sa kanyang kapatid noon. Ipinaliwanag ni Daehyun na akala ng lahat patay na ang kanyang kapatid sa aksidente kasama ng kanyang mga magulang 10 taon na ang nakararaan, ngunit nabuhay ito. Iniwan na lamang daw si Nobrightal ni Nota Mitin Extrulinimal Riay Paimo. Nag-flashback ang eksena sa nakaraan. Bagong dating si Daehyun sa bahay at nakita niya ang kanyang lolo na natigil sa paggalaw habang hawak ang telepono. Dumadaloy ang mga luha sa kanyang mga mata habang ibinabalita nito ang nakakagulat na balita na buhay si Jin. Ito ang naging pagtatak sa isipan ni Daehyun at ito rin ang naging paraan niya para malaman ang tungkol sa pag-survive ng kanyang kapatid. Sa kasalukuyan, nagtanong si Yona kung bakit walang nakakaalam tungkol sa kanyang kapatid sa mga nakaraang taon kung buhay ito pero hindi humingi ng tulong. Ipinaliwanag ni Daehyun na nawala ng alaala si Jin sa aksidente, at kamakailan lamang ito nag-umpisa na bumalik sa kanya ang ilan dito, at may tumulong sa kanila na mahanap at makipag-ugnayan sa kanya. Halata ang pagduda ni Yona, nahihirapan siyang maniwala. Siniguro ni Daehyun na may mga bahagyang alaala si Jin na may lolo at isang nakababatang kapatid. Matapos ang pagsusuri, ngumiti si Yona at binanggit na siguradong masayang-masaya ang kanilang lolo sa pagbabalik ng kanyang apo. Sinabi ni Yona na totoong labis na saya ang nararamdaman ng lolo, ipinaliwanag niya na pagkatapos ng tumanggap ng tawag, umiyak ito ng ilang oras at nagpahinga upang mag-enroll sa pagluluto. Nag-aaral siya ng mga klase. Gusto niyang mapabuti ang kanyang mga kasanayan sa Korean cooking, iniisip niya na baka hindi masyado itinuro iyon kay Jin noong lumalaki siya. Sinabi ni Yona na siguro talagang mahal ng kanilang lolo ang kanilang mga apo, at ngumiti si Daehyun, sumasang-ayon na tiyak na tunay iyon. Ngunit biglang itinanong ni Yona ng seryosong tanong kay Daehyun, tinanong kung sigurado ba siya na si Jin ay talagang kanyang kapatid. Mukhang nagulat si Daehyun ngunit agad naman niyang binigyan ng positibong sagot, sinasabi na si Jin ay tiyak na kanyang kapatid, at nagpadana test pa sila para maging sigurado. Tinanong naman ng ating babae kung bakit interesado si Yona sa kanyang kapatid. Maliwanag na nagulat si Yona sa tanong na yon. Dahil hindi alam kung ano ang sasabihin, agad niyang tinanong, halos nanginginig, kung mayroon bang kasintahan ang kanyang kapatid.
Ito ay saka tayo bumalik sa ating lalaki, na tinatanong si Sojo kung ano ba talaga ang pinag-uusapan. Iniulit ni Sojo ang tanong niya, nagtatanong kung ano ang kahalagahan ng paaralang ito na nagtulak sa ating lalaki na pek-ay ng kanyang mga record para lang makapasok dito. Sinagot ito ni Jean sa pamamagitan ng pagtatanong kung siya ba ay inaakusahan na may peking mga record. Sinang-ayunan nito ni Sojo, sinasabing kailangan nitong peke dahil ayon sa kanyang pananaliksik, hindi naman daw nanirahan si Jean sa lungsod na yon, at ang paaralang sinasabi niyang pinuntahan ay hindi pa man lumilitaw. Mayroon siyang record. Tinanong ng aming batang lalaki si Sojo tungkol sa patunay, at ipinaalala sa kanya na kung sinasabi niyang peke ang mga talaan, dapat may ebidensya upang suportahan ang paratang. Sandali lang si Sojo sa kung paano tutugan sa tanong na ito. Natuklasan niya ang hindi pagkakatugma sa pamamagitan ng pangangalap ng impormasyon at pakikipag-usap sa mga taong konektado sa paaralan sa ibang bansa, ngunit wala siyang konkretong patunay. Ipinagtataka niya kung paano hinarap ni Jean ang sitwasyon nang hindi nagugulat o nagpapakita ng kahit anong palatandaan ng takot. Matapos ay tinanong na ng aming batang lalaki kung bakit siya ay nag-iimbestiga tungkol sa kanya. Bilang sagot, ipinaliwanag ng itim noo na hindi siya pwedeng umupo lang at manood ng isang kadudadadang bata na maaaring magdulot ng banta sa kanyang ginang. May isang sandali ng katahimikan sa kanila, ngunit matapos ay sumagot na rin ang aming batang lalaki, sinasabing siya ay bumalik sa kanyang tahanan. Labis na naguguluhan si Sojo sa mahiwagang sagot na ito, kaya ipinaliwanag ng aming batang lalaki na tinanong siya kung bakit siya narito, at ang sagot niya ay simpleng bumalik mula sa ibang bansa para sa kanyang pamilya. Sa puntong yon, umalis na ang aming batang lalaki. Nakatingin si Sojo sa kanya na may agam-agam na mga mata, iniisip na dahil sa may pag-aalinlangan na siya na baka peke ang kanyang mga talaan, hindi natatagal bago matuklasan nito ang kanyang tunay na pagkatao. Pag nagsimula na ang klase, nakikita natin si Jae-hong na tahimik na nakatutok sa paglalaro ng video games, habang ang Bombay ay nag-scroll-scroll lang sa kanyang cellphone nang walang katuturan. Napapansin ni Jean na wala sa klase sina Sojo at Yona. Na-curious siya kung paano nangyari na ang dalawang ito, nakaka-transfer lang kahapon, ay agad-agad ay may alam na maraming bagay tungkol sa kanya sa loob lang ng isang araw. Pagka tumunog ng bell, lumapit ang mga beta bullies na imbitahan siya na maglaro ng games at tumaas ng ranks. Inimbita din nila si Jean, pero tinanggihan niya at sinabi na kaarawan ng kanyang lolo ngayon. Nagdesisyon ang mga bullies na mag-hangout ng kanilang sarili, at kasama si Yung Chan sa plano. Sa kabilang banda, bumalik tayo sa Black Beauty, kung saan kinukwento ni Sojo kay Yona ang kaganapan. Naniwala siya na tiyak na peke lahat ng resibo ni Jean at pati na ang pagiging totoo ng DNA test ay duda niya. Mas binanggit pa ni Sojo na sa kanyang pagsasaliksik, natuklasan niya ang ilang masakit na bagay tungkol sa kapatid niya, si Daehyun. Lumalabas na matindi ang pangbubuli na natatanggap ng kapatid ni Jean mula kina Gi-soo Kim at kanyang kapatid sa loob ng 2 taon. Nang magtanong si Yona kung gaano kasama ito, sinasabi ni Sojo na sapat na para magtaka kung paano niya napagtagumpayan ang pang-aabuso sa kanya sa mga nagdaang taon. Ipinaliwanag niya na bagaman hindi gaanong sikat ang mga video ng pambubugbog sa kanya, tiyak siyang gaano kaseryoso ang naging pang-aabuso sa kanya. Napahanga si Yona at hindi mapigil ang isipin kung gaano kasama ang mga kabataang ito ngayon. Idinagdag ni Sojo na 2 beses nang pinagtulungan ni Jin si Gi-soo Kim at ang kanyang grupo at iniligtas ang kanyang kapatid mula sa pang-aapi. Napangiti si Yona sa kanyang sarili, iniisip na nakakatuwa na bumalik mula sa kamatayan ang kanyang matagal nang nawalang kapatid at pinarusahan ang kanyang mga nang-aapi, samantalang tila ang mga kapatid ni Yona ay gusto lamang siyang mapaghiwalay. Hindi mapigil ang sa pagiging curious ni Yona habang binabalikan ang mga pangyayari. Binanggit niya na kung talagang pumunta si Jin sa paaralan upang manirang puri sa kanya, hindi magkakatugma na bakit siya magiging tapat tungkol dito. Ang isang matalinong tao ay mananatiling hindi napapansin. Sumang-ayon si Sojo, ang sinumang may totoong plano ay mananatiling mababa ang profile. Muling bumilis ang pag-iisip ni Yona, at nagtanong kung may posibleng ibang motibo si Jin na may kinalaman sa pamilya ni Daehyun. Binanggit niya ang pera sa insurance mula sa eroplano. Biglang nagsabi si Sojo na tinanggap ito ng lolo ngunit hindi pa ito ginagamit, kaya lumalaki ito sa paglipas ng mga taon.
Dagdag pa, ibinalik ng lolo ang bahagi ng pera na natanggap niya para sa pagkamatay ni Jean, dahil buhay pa ito. Ngunit mayroon pa ring malaking halaga na natitira, kaya't posible pa rin na iniisip niya ang pera. Nagsama ng mga piraso si Yona at inihayag na kung sa totoo lang ay pinaghahabol ni Jean ang pera, maaaring nanganganib si Daehyun mula sa sariling kapatid. Bumalik ang eksena sa tindahan ng grocery kung saan nakikita ang ating dalawa na nagsho-shopping, at gaya ng dati, maraming babae ang nagtututitig kay Jean. Habang naghahanap sila ng mga bagay, huminga ng malalim si Daehyun at nagsabi na nagdadalawang isip siya na tanungin. Ngunit labis ang kuryosidad, kaya nais na niyang malaman kung ano ang naging buhay niya matapos ang aksidente. Tahimik sandali si lalaki, at nagsisimulang humingi ng tawad ang babae nang hindi mapakali, na nagsasabing hindi niya kailangang sagutin kung hindi comfortable. Ngunit ngumiti lang ito at pinatibay na hindi ito mahalaga. Sinimulan niya ang kanyang kwento, na ipinaliwanag na labis siyang nabiktima at halos hindi makapag-isip ng wasto. Ginawa niya ang lahat ng makaya niya para mabuhay sa isang lugar kung saan hindi man lang niya nauunawaan. Isinalin ang teksto sa Filipino, Tagalog, gamit ang mga pangkaraniwang salita sa pakikipag-usap, tiyakin na magiging engaging at magiging fluid ang usapan at paglalahad. Panatilihin ang enerhiya at integridad ng grammar, nagsasalita ng wika, laging abala para lang magtagumpay. Tumahimik ang babae, tinatanggap ang mabigat na pahayag na ito. Pagkatapos niyang tawanan ang sitwasyon, tinanong niya siya kung sadyang abala siya para maging may girlfriend noong panahon na yun. Pumayag siya at tumawa. Ibinunyag niya na siya ay nagulat na nalaman na sila ay nasa parehong homeroom ni Yona, bagay na binanggit niya rin si Yona sa kanya. Nabigla si Jean sa pagkabalita nito, kaya't agad niyang tinanong kung kilala niya ito. Ipinaliwanag ni Daehyun na mabait talaga si Yona sa kanya bago ito lumipat sa US at siya ay napamiss sa kanya. Kaya nang makita niya ito ngayon, masaya siya sa pagkikita. Tapos, ngumiti si Daehyun at ibinunyag na sinabi sa kanya ni Yona kung may girlfriend ba siya. Siyempre, umere lang ang ating bida ng typical na reaksyon nang marinig yon. Pagkatapos, sa kanilang tahanan, nagaganap na ang selebrasyon ng birthday. Ibinigay ng mga kapatid ang kanilang lolo ng regalo. Sa pagbukas niya nito, natagpuan niya ang magandang wallet sa loob, at lumino ang kanyang mukha sa tuwa. Tunay siyang naantig at konting nahihiya sa mababang perang naisilbi nila, iniisip niya na baka ang gastos nila ay higit pa sa kanilang kaya. Pero ang kanyang apo, tumatawa lang siya ng magiliw at panyanatag siya na sapat na ang kanilang pera upang mabili sa kanya ng regalo. At bukod pa roon, hindi naman ito masyadong mahal. Kumikirot sa saya ang mga kamay ng matandang lalaki habang hawak niya ang pataka. Sa malalim na emosyon sa boses, sinasabi niya sa kanila na ang pinakamalaking regalo na maaari niyang hilingin ay ibinigay na sa kanya nang muling magpakita ng ligtas si Jean sa bahay. Walang makakatalo doon. Biglang napapansin lahat ang tunog ng pagtawag ng telepono. Nagmadali si Daehyun sa kanyang silid upang sagutin ito. Habang siya'y kausap sa telepono, tahimik na sinusubukan ni Jean na pakinggan. Doon niya narinig ang babae na nagsasabing pupunta siya sa tindahan para sandali. Nagtatanong ang matandang lalaki kung bakit siya lalabas ng ganoong oras, at lumalabas na siya'y pupunta dahil dumalaw sa kanya si Yona para magkape. Mukhang may kakaiba talaga si Jean. Sa pagkadilim ng gabi, nakatuon si Jean sa kanyang computer, sinisikap na alamin ang lahat tungkol sa SW Corporation, na pagmamay-ari ng pamilya ni Yona. Nagtataka siya kung bakit masyadong interesado si Yona sa kanya, at bakit sila nag-iimbestiga sa likong transfer student tulad niya. Nagmumuni-muni si Jean sa kanilang usapan ni Soju nang biglang may marinig siyang tawag mula sa kanyang lolo. Pagpasok niya sa living room, nabanggit ng kanyang lolo na aalis din siya saglit. Tinanong ng bata kung pupunta siya kay Daehyun, at medyo pumayag ang matanda. Sinabi niya na kailangan lang niya ng sariwang hangin. Ngumiti si Jean at sinabi sa kanyang lolo na manatili na lang siya, at siya na ang mag-aalaga kay Daehyun. Pero pinagpipilitan ng matanda na siya na lang ang lumabas. Binigyan ni Jean ng paalala ang lolo ukol sa maaga niyang trabaho kinabukasan, at sa wakas, nagpa siya ang bata na lumabas mag-isa. Makikita natin mamaya ang dalawang babae na nag-uusap hinggil sa kanilang pag-aaral at iba pang bagay. Ibinahagi ni Yona ang mga karanasan niya sa pag-aaral sa ibang bansa at inirerekomenda kay Daehyun na subukan din ang pag-aaral sa ibang lugar. Bilang tugon, inamin ni Daehyun na hindi pa talaga niya yun naiisip dati.
Nang tanungin ni Yona kung bakit, ipinaliwanag ni Daehyun na mahal ang gastusin, at kailangan niyang mawalay ng ilang taon, kaya't hindi niya mapapalapit sa kanyang lolo ng matagal. Medyo nakakapagtaka ito para kay Yona, kaya't nagpaliwanag pa si Daehyun, sinasabi na ayaw niyang mapabayaan ang kanyang lolo, lalo na't hindi masyadong maayos ang kalusugan nito ngayon. Gayunpaman, nagpapasalamat siya na nasa mabuti ang kanyang lolo. Ang kapatid ay laging nandyan, dahil ang kanyang presensya talaga ay nakakatulong sa kanya na mas maramdaman ang pagka-okay. Samantalang si Yona ay nahihirapang i-bring up ang tunay na dahilan kung bakit siya pumunta dito, dahil tila mas naniniwala si Daehyun sa kanyang kapatid. Hindi siya sigurado kung paano ito itataguyod nang hindi nagdudulot ng problema. Marahil mag-flashback tayo ng kaunti, kung saan sinabi ni Sojo kay Yona na kumpirmado ng isang tao mula sa inaakalang overseas school na hindi talaga nag-aral doon ang kapatid ni Daehyun. Tiningnan pa nila ang kanyang larawan at napatunayan na wala talagang ganitong mag-aaral. Bukod doon, ibinigay ng kasalukuyang residente sa kanyang maling address ang tiyak na ebidensya na hindi nga siya doon tumira. Sinusuri rin ni Sojo ang iba pang mga lead, kaya napagpasyahan ni Yona na kailangan niyang makipagkita kay Daehyun upang talakayin ang kanilang mga natagpuan. Pero ipinaalala sa kanya ni Sojo na bagaman mayroon silang patunay na peke ang mga talaan, hindi pa nila mapapatunayang hindi talaga kapatid ni Daehyun ang kanyang kapatid. Nangangamba si Yona dahil ang mga talaan noong dekada na nawala siya ay pawang mga peke. Dahil nakatira siya ngayon dito, malaking usapin ito na hindi pwedeng balewalain. Sa tingin niya, nararapat na malaman ni Daehyun ang totoo tungkol sa mga talaan at nais niya man lang itong ipaalam sa kanya kung ano ang kanilang natagpuan hanggang ngayon. Sa kasalukuyan, nahihirapan si Yona na itaguyod ang pangunahing topic na kanyang dinala rito para talakayin, kahit na ito ang kanyang pangunahing omitted sa lungguhit text. Nang biglang dumating si Jin, si Daehyun ay nagpahayag ng kanyang kaligayahan sa pag-uusap matapos ang mahabang panahon. Nakita rin natin siya ating bata habang papalapit sa dalawang babae. Ngunit biglang hamarang si Sojo sa harapan niya, subalit si Jin ay nagtangkang lang dumaan sa tabi nito. Pero agad na pinakiusapan siya ng bagong dating na manatili. Sa isip ni Sojo, sigurado siya na si Jin ay dito dahil sa alalala na baka ibahagi nila lahat sa Daehyun. Kaya't agad na sinari niya ang daanan natin at sinabihan na ang dalawang babae ay nag-uusap lang at hinihiling na bigyan sila ng panahon mag-isa. Bigla na lamang may isang Volkswagen na bumubilis patungo sa kanila. Bago man lang makapanreact, ang sasakyan ay sumalpok sa dalawang lalaki, tinambas sila gaya ng mga bowling pins. Sa pagbagsak ng dalawang lalaki, kita ang pagsirit ng sasakyan patungo sa lugar kung saan nakaupo ang dalawang babae. Sinusubukan ni Jin na tumayo, ngunit halata na may malubhang sugat siya, lalo na sa ulo. Habang nagtitiis upang mag-focus, sinulyapan ng madilim na mga tao mula sa van na nagtatangka na kidnapin ang dalawang babae. Walang pag-aaksaya ng oras, sinimulan ng tumakbo si Jin ng parang sira-ulo, ngunit walang silbi ang kanyang pagsisikap. Ang mga kidnapper ay nakuha na ang mga babae, at walang paraan na magawa ni Jin para. Nagpapaligsahan sila upang makalampas sa kotse, kaya napag-iwanan ng mga ito na walang magawa. Agad silang nagkatinginan at sa galit, hinawakan ang isa't isa sa mga kwelyo. Pero matapos magpalitan ng maiinit na salita, napagtanto nilang wala sa kanila ang nasa likod ng pang-abduct, kaya hinayaan na lang nila ang isa't isa. Agad na kumuha ng telepono ang lalaking may itim na buhok at tinawagan ng security team sa SW Corporation, nang nagmamadaling iulat na si Yona ay nakidnap. Sinabihan niya silang subaybayan ito gamit ang mga security footage. Sa pagitan nito, lumakad na si Jin palayo, at madali niya namang tinanong ng lalaking may itim na buhok kung saan siya pupunta at kung talagang hindi siya ang nasa likod nito. Basta't sinagot ni Jin na wala siyang oras upang makipagtalo sa sinuman. Tinuro ni Sojo na nasa itinuturing ng SW Corporation ang seguridad at malapit na nilang mahanap ang mga babae. Sa ngayon, kailangan manatili si Jin sa kanya upang ma-verify ang kanyang pagkakakilanlan. Pero pinapaliwanag ng ating binata na hanapin niya ang kanyang kapatid, at kung gusto ni Soju sumunod sa kanya, maaari niyang gawin yun ng malugod. Mararamdaman na ni Sojo na baka hindi talaga sangkot si Jin, pero biglang huminto ang ating binata at tuwang-tuwa pang tanungin si Sojo kung dala ba nito ang kanyang kotse. Ang eksena ay biglang lumihis papunta sa magulong ***** sa puso ng distrito ng libangan ng lungsod.
Sa loob ng isa sa mga pub, si Mr. Cha ay nakaupo, nagbabaluktot ng sigarilyo at nag-e-enjoy sa kanyang chill time. Bigla na lang, ini-inform siya ng kanyang alalay na may gustong makipag-usap sa kanya. Paglingon ni Mr. Cha, nakita niya si Jean na nakatayo roon. Kinikislap ang eksena patungo sa SW Corporation, kung saan makikita natin ang isang magiting na babae na nakaupo sa kanyang upuan. Alam ko na tiyak na kapatid ni Yona ito dahil pareho silang maganda, may maamong itim na buhok. Biglang pumasok ang isang assistant sa silid. Mukhang medyo nakainis ang babae sa biglang pagsingit at gusto niyang malaman kung bakit hindi nagpaalam bago pumasok. Agad na ibinabalita ng assistant na nakidnap si Yona. Nabigla ang babae sa balita, pero kakaiba, hindi siya masyadong nag-aalala. Sa katunayan, napangiti siya ng kaunti at tila nag-iisip na totoo ang mga tsismis sa huli. Hindi naman lubos na sigurado kung ano ang tinutukoy niya, pero sumunod na rin lang tayong. Tinanong pa niya kung plano pa rin bang habulin ng kanilang lolo ang kumpanya. Sinabi ng assistant na hindi siya sigurado, kaya't umasa siya na kung itutuloy ito. Para habulin sila ng walang pag-atres, siguradong mamamatay si Yona sa huli. Talagang isang bagay yon na iniindayog niya. Ang eksena ay bumabalik sa tindahan ng alak, kung saan tinutulay natin ang kwento sa pangunahing tauhan na nakikipagkita kay Cha, at kasama rin si Soju sa kanya. Mukhang alam na ni Soju tungkol kay Cha dahil nakilala niya ito mula sa kanilang database at curious siya kung paano nalaman ng ating batang lalaki ang gangster na ito. Nagsimula si Cha sa pamamagitan ng pagtatanong kung ano ang gusto ng ating batang lalaki. Bilang tugon, simple lang na sinabi ni Jean na kailangan niya ng kaalaman. Nagyaya si Cha ng isa pang sigarilyo at nagtawanan, tanong niya kung bakit siya mag-aaksaya ng oras para tulungan siya. Agad na tinapos ng ating batang lalaki, na ibunyag na ang apo ng So Corporation ay nadukat. Well, yon ay isang bagay na tiyak na hindi inaasahan ni Cha na marinig. Ngunit agad niyang binaliwala. Sinasabi na hindi yun kanilang problema at hindi nila pinakikialaman ang ganitong mga isyo dahil napakadelikado talaga na makipagkamay sa So Corporation. Nagtanong ang ating batang lalaki kung meron bang alinlangan si Cha na maibigay, ngunit linaw na ibinigay ng boss ng mafia na walang kadahilanang ibahagi ang anuman, lalo na't sumusobra na siya. Ang hirap ng sitwasyon dahil sa batang yun. Dito nila inihayag na kasama rin pala ang kapatid na babae ng batang iyon na kinidnap kasama ang apo ni So. Na-realize ni Cha na nasa delikadong sitwasyon siya ngayon dahil parang kalabanin mo ang aso ni John Wick kapag inapi mo ang kapatid ng batang iyon. Pareho silang delikado, kaya nagsimula siyang magpaliwanag at nabanggit na may mga taong nagtatanong ng nakakabasag Koreang wika tungkol sa mga warehouse na hindi madidinig, pati na rin ang tungkol sa mga burner, sasakyan, at ilang dagdag na tulong. Nakatukso ang alok, ngunit tinanggihan niya dahil hindi madaling makalimot ng mga gulo na ganoon kabilis. Sinabi pa niya na narinig niyang sinungaling ang ibang grupo at ang alam niya ay nagtatrabaho sila sa Incheon. Iyan ang lahat ng kaalaman niya. Hindi nakapagtatakang kung alam na ni Socho kung sino ang nasa likod ng gulo na ito. Samantala, nagsimula ng maglakad palayo ang batang iyon matapos magpasalamat. Pero biglang itinapon ng boss ng mafia ang kanyang telepono papunta sa batang iyon at sinabing itala ang kanyang numero. Si Jean, walang ideya kung bakit kailangan niya ang numero nito. Medyo nagulat ang boss ng mafia at ipinaliwanag na kailangan niya ito para makausap siya kapag binusisi na niya ang warehouse. Nang may karagdagang impormasyon, sa puntong yun, sinimulan na ng aming bata ang pag-input ng kanyang numerong telepono. Tinanong rin niya kung sa kanya ba ang bisikletang nasa labas ng pinto. Alam ni Cha ang balak ng bata kaya't nagdalawang isip siya sa pagsagot. Subalit sa huli, hinakat ng aking kasama ang mabigat na bisikleta, at bago umalis, sinabihan si Socho na humanap ng sariling paraan para makarating doon, dahil dadalhin niya ang bisikleta. Nagduda si Socho kung susundan niya ang mga kidnapper batay sa hindi katiwa-tiwang impormasyon na yon. Ipinaliwanag ng aming bata na walang oras siyang masayang dahil malamang naligtas si Hina hanggang sa makamtan ng kidnapper ang gusto nila, ngunit hindi sigurado ang mangyayari kay Daehyun. Naintindihan ni Socho ang loika sa likod ng pag-iisip ni Jin at nananahimik, at napagtanto niya na isang mabilis at matalinong tagapag-isip ito. Ibinalita sa kanya ni Socho na naipasa na niya ang impormasyon sa kanyang security team at susunod ito sa kanyang sasakyan.
Simple lang ang sagot ni Jean, sinabing maaaring gawin ni Socho ang anumang nais niya. Pagkatapos, isinuot niya ang kanyang helmet, binilis ang gas pedal, at humarurot sa kalsada. Sa paglipas ng pagkakataon, ibinalik ang eksena sa mga babaeng makikita si Daehyun na ginigising na may sakit ng ulo at nang mapagtanto ni Hina ang kanyang paligid, agad siyang humingi ng paumanhin, sabi niya'y marahil kasalanan niya kung bakit nadamay si Daehyun dito. Nagsimula nang bumalik sa alaala ni Daehyun ang kaganapang nangyari kamakailan, at siya'y na-shock nang maalala na sila ay dinukot, at ikinumpirma ito ni Hina, sinabi pa nitong hindi niya inaasahan na mangyayari ito agad pagkatapos nilang bumalik sa Korea. Biglang dumating ang mga kidnapper, at nang mapanakit na tinanong ni Hina ang mga ito kung bakit niya dinukot. Isa sa mga kidnapper ay sumigaw sa kanya na tumahimik at manahimik na lang, at malalampasan din daw ito. Siyempre, hindi nagtagal bago niyang maunawaan na balak gamitin siya ng mga salayulang ito laban sa kanyang lolo. Tinanong ng isa sa mga alalay ang boss kung ano ang gagawin nila kay Daehyun, na dinukot lamang dahil kasama siya ni Hina. Hindi nakapagtataka, pinas siya ng boss na wala siyang silbi sa kanila, at iniutos sa kanyang alalay na patayin na ito. Ngunit agad na sumingit si Hina, mariing pinanindigan na hindi niya hahayaang masaktan si Daehyun. Tinanong ng boss kung ano raw ang magagawa niya, at banta ni Hina na susugatan niya ang dila niya at mamamatay sa dugo, upang hindi na nila magamit ito laban sa kanila. Ang mafia boss ay natatawa na handa siyang isugal ang kanyang buhay para sa isang taong halos hindi niya kakilala. Inuulit pa niya ito, sinasabing subukan nga niyang kagatin ang kanyang dila. Dapat sana'y nag-ingat ang mafia boss sa kanyang mga salita dahil walang pag-aalinlangan si Hina at kagad na kumagit sa kanyang dila, nag-iwan ng dugo na umaagos mula sa kanyang bibig. Sumigaw ng gulat ang boss, habang tahimik na nanunood ang iba pang tauhan, mukhang nabigla sa kanyang matibay na tapang. Nagtayo agad ang boss at sinabi sa kanya na ang kanyang tapang ang nagbigay sa kanya ng oras. Nagtanong ang mga tauhan kung ano ang kasunod na utos. Sinabi ng boss sa kanila na alisin si Daehyun mamaya at bilin sa kanila na isara ang bibig nito ng mabuti para hindi makagawa ng ingay. Sa susunod na eksena ay bumalik sa ating lalaki at kay Soju. Mukhang nakarating na sila sa lugar na binanggit ni Mr. Cho. Sinabi ni Soju na tila tama ang lugar dahil nasundan ng SW security ang footage ng minivan papunta sa lugar na ito. Habang naglalakad na ang ating lalaki, sinabihan siya ni Soju na hintayin ang backup dahil ipinadala niya ang kanilang mga coordinates sa SW security at dapat ay darating sila ng mabilis. Ngunit ipinaalala ng ating lalaki na hindi na may marami pang oras si Daehyun, kaya kailangan niyang pabilisin mo, wala nang pagtatalo, kaya tumuloy sila at nakakita ng grupo ng mga tigre sa lakay na nagpapatrolya sa lugar. Bigla na lang ay sumalaksak ang ating lalaki sa isa sa mga tigre sa lakay, hinawakan siya sa leeg, at sinimulan siyang sakalin. Sa huli, nawala ng malay ang tuta at dahan-daang iniwan ng ating lalaki sa dilim, idinagdag siya sa iba pang mga tigre sa lakay na kanyang inambush. Si Soju ay nagtutulungan rin at namangha sa kakayahan ni Jin na tagpuin ang mga kalaban ng tahimik. Siya'y lubos na namangha kaya't tinanong niya si Jin kung sino ba siya talaga. Sinagot lang ni Jin nang patahimik na siya'y isang regular na estudyante sa parehong paaralan. Lumipat naman ang eksena sa SW Corporation, kung saan sa wakas ay makikilala natin ang head boss, ang lolo ng kumpanya. Nakakuha siya ng ulat mula sa taong nakasuot ng itim na tungkol sa mga hinihingi ng kidnapper. Ipinaliwanag ng taong ito na gusto ng mga kidnapper na kanselahin ng SW Corp ang kanilang pinakabagong kontrata. Kung hindi magre-respond ang SW Corp sa loob ng isang oras o tumanggi na sumunod, papatayin nila si MS, Yona. Nagtanong ang matanda tungkol sa mga detalye ng seguridad, at sinabi ng taong nakasuot ng itim na darating ang SW Security. Nasaan ngayon si Yona ay pag-iingatan sa loob ng 50 minuto. Sa lilam na lugar, naririnig natin ang dalawang konduktor na nag-uusap. Sila ay curious tungkol sa kanilang kliyente at bakit sila ginagawang gawin ito ang pagdukot. Isa sa kanila ay sinabi na ng kanilang boss na wala itong kinalaman sa kanilang negosyo at dapat lang sundin ang mga utos. Biglang-bigla, may isang konduktor na nabigyan ng sampal sa ulo at natamba. Siya'y lumilingon, nagdurusa, upang makita si Jin na agad nang natalo ang isa pang lalaki. Matapos nilang tapusin ang mga tao, tinanong ni Jin ang kanyang kasamahan kung ilan ang kanyang napabagsak.
Sinabi ni Soju na 5 ang yaong iniwan niya sa likuran. Saka lang nagbilang si Jin at na-realize nilang nakatalo na nila ang 14 na mga lalaki, na nangangahulugang ang kalaban ay may abalang puwersa at yaman. Nahanga si Soju na isang si Jin ay nakatalo ng 9 na lalaki habang siya'y nangangalay sa 5 lamang. Sa wakas, tinanong ni Jin ang itim na ulo kung sino ang nasa likod ng mga pangyayari. Ang lalaki ay malalim na huminga at sinabing wala silang sapat na kailanawan tungkol dito. Mukhang ang mga pangyayaring ganito ay sumisipot paminsan-minsan. Nangyari rin ang ganitong bagay noong sila'y nasa Amerika. Hindi niya inakalang mangyayari ito muli pagkatapos bumalik sa Korea. At parang dapat sana'y mas alerto siya. Napuna ni Jin na ang tunay na mastermind ay marahil kasama si Yona ngayon, kaya't nagpa siyang magtuloy pa sa lugar. Bago siya magpatuloy, tinanong ni Jin si Soju kung okay lang siya. Gulat na tanong ni Soju, okay? Tungkol saan? Ipinaliwanag ni Jin na nasaktan siya ng malubha nang eraruhin siya ng van. Inirapan lang ng lalaking may itim na buhok ito, sinabing dapat mag-focus daw ang ating lalaki sa sariling sugat sa binti. Biglang may sumisigaw, nagtatanong kung nasaan lahat ng mga tanod. May isa pang nagbiro na baka nagtulungan lang mag-curse silang lahat. Pero may isa pang nagtatanong kung bakit kailangan nilang magsabay-sabay mag-curse. Habang naglalakad, nakita nila ang kanilang mga kasama na nakahandusay. Bago pa maintindihan ng mga nalilitong goons kung ano ang nangyayari, binigyan ni Jin ng brutal na tuhod sa mukha ang isa sa kanila. Matapos yun, lumingon si Jin sa goon na may manipis na bigete, hinawakan ang kanyang kamay, at binigyan ng matinding sipa sa binti, isang brutal na suntok sa ulo. Sa ganoong paraan, parehong goons ay nasampalataya. Nagpasya si Jin na maghiwalay sila. Pero bago sila magkanya-kanya, tumawag si Soju sa kanya. Matapos ang galaw, tinawag ng ating lalaki. Sinabi ni Soju na kapag sila ay nakalabas na sa gulo na ito, may utang siya ng opisyal na paumanhin kay Jin. Habang kasama ang boss, naririnig niya ang ingay sa labas at sinasabi sa kanyang mga tanga na silipin ito. Nakikita natin ang ating mga babaeng nakatakip ang kanilang mga mukha ng tela upang pigilan silang sumigaw. Habang naglalakad si Jin pababa, nakasalubong niya ang mga tanga. Sinabi ng lalaking may suot na maskara na nakita niya si Soju sa mga litrato, kaya kumpirmado niyang hindi talaga itong brat na ito. Binibigyan niya ng tanong ang aming batang lalaki kung paano siya nakapasok. Tahimik si Jin bilang tugon, at agad niyang napagtanto na ito ang mga taong nasa likod ng pang-kidnap. Samantala, inuutusan ng lalaking nakamaskara ang kanyang mga tanga na alisin na lang itong brat. Bago pa natin makita si Jin na nagtanggol laban sa mga tao, biglang natapos ang eksena kay Soju, na nagtatago sa bodega, maingat na nagmamasid sa paligid. Nakita niya doon ang 2 babaeng nakatali, at sa kabutihan, wala nang ibang tao sa paligid, kaya naisip niya na lahat sila ay naghahanap kay Jin. Pumunta siya ng tahimik sa mga babae, agad niyang binunot ang maskara sa mukha ni Yona, at nagtanong ito kung dumating na ang team ng seguridad. Sinabi ni Soju na paparating na sila. Nagulat si Yona sa naririnig niya, at nagtanong kung paano niya sila natagpuan sa lugar na ito. Doon pumasok ang boss ng mafia. At tuwang-tuwa siya na malaman na hindi pa darating ang koponan ng seguridad sa lalong madaling panahon. Sinabi ng amo na siya ay si Soju mula sa SW Corporation, at marami na siyang narinig tungkol sa kanya. Dagdag pa niya na ang batang yun ay laging pasaway. Palaging nangungulit kay Yona at sinisira ang kanilang mga plano. Pinapaliwanag ng boss ng mafia na wala siyang kaalam-alam kung paano natagpuan ni Soju ang kanilang taguan, ngunit tiyak siya na hindi matalino ang pagdating dito ng walang backup. Bigla na lang ay nagtangkang sumalakay ang isang tauhan kay Soju, ngunit sumiping ang aking kaibigan sa atake at maghagis ng kanyang suntok. Gayunpaman, hindi madaling labanan ang tauhan na yon. Umiwas ito sa suntok at agad na nagbalik ng atake. Napagtanto ni Soju na mas matigas ito kaysa sa mga goons na kanilang nilabanan sa labas, at nahihirapan siyang makasabay. Ngunit pagkatapos, nagawa ni Soju na makaabot ng brutal na suntok at sinundan ito ng nakabagsak na suntok sa tiyan ng tauhan, iniwan siya na nangunguyakoy sa sakit. Upang tapusin ang laban, ibinigay ni Soju ang isang malakas na sipa at mukhang tuluyan ng talo ang tauhan. Justo nang akalain natin na tapos na, sinubukang sumalakay ng terorista, ngunit sinalubong ito ni Soju ng nakabagsak na tuhod sa likod. At biglang nagigiba ang lalaki.
Napansin ng boss na may peklat sa mukha na alam niyang si Soju ay naging dumaan sa matinding pagsasanay mula pa noong bata pa ito, ngunit hindi niya akalain na ganito pala ito kahanga-hanga. Kahit ang dalawang babae ay nabigla sa kanilang nakikitang eksena. Ngunit hindi para sa paligsahan ng pagmamapuri dito ang mafia boss. Sa mga salitang yon, inilabas ng alalay ang isang lag-ari at sinimulan siyang balatan si Soju, nagtamo ng ilang brutal na sugat sa katawan nito. Ngumingisi ang boss sa ilalim ng kanyang maskara, sinasabi na hindi niya inaasahan na lalaban itong walang bitbit, na ginagawang mas madali para sa kanya ang pakikisalamuha dito. Inilunsad ng alalay ang sarili kay Soju ulit gamit ang lag-ari at nagsimulang manakbo sa kaliwat kanan na tila sira ulo. Ginagawa ni Soju ang kanyang makakaya para umiwas, ngunit patuloy pa rin siyang nagtatamo ng malalim at masakit na sugat na siyang nagpapahirap sa kanya para makagalaw. Bumunot ng sariling lag-ari ang boss at sinimulan itong paglaruan sa ere, maliwanag na nag-e-enjoy habang tinitingnan ng dalawang babae. Noong makita ito ni Soju, agad niyang nauunawaan na nasa matinding panganib si Daeyeon. Ang kawawa ng babae ay sobrang takot na, sa simpleng pag-iisip pa lang sa susunod na mangyayari. Bago pa makapag-react si Soju, itinapon na ng walang hiya ang kanyang lag-ari patungo sa kanya, layuning tapusin ang kanyang buhay. Pero sa huling sandali, sumalaksak si Yona sa harap ni Daeyeon, at habang papalapit na ang kutsilyo, tumalon si Soju sa harap ng dalawang babae, tinamaan ng patalim sa kanyang likuran. Iyak ng mafia boss si Soju, binabaliwala siya, inaapi bilang isang walang kabuluhang walang hiya na tanging magiging dahilan lang ng walang kwentang papuri mula sa tao. Ipinag-utos niya sa kanyang mga alalay na huwag galawin si Yona at patayin ang dalawa. Sumang-ayon agad ang mga alalay, at nagtungo na para gumanap ng utos. Biglang, narinig ng lahat ang pagbukas ng pinto, at lahat ng mata ay lumiko upang makita si Jin na dumating ng astig matapos patumbahin ang mga gulo at mga inilaglag sa sahig. Sa club, naroon si Gangster Cha kasama ang kanyang mga alalay. Binigyan sila ng pinakabagong impormasyon, iniulat na ang Goshen Cartel ang nasa likod ng pang-aagaw. Namangha si Cha sa kabaliwan ng pagkakamali ng Goshen Cartel sa pagsasangkot kay Jin at SW Corporation. Inevitable ang magiging kagimbal-gimbal nito, sa mga pagkukulang ng cartel sa pagsisiyasat sa kanilang mga kliyente bago tanggapin ang trabaho. Isang alalay ang nagtanong kay Cha kung bakit tinulungan niya si Jin. Binigyang diin pa niya na si Jin ang naglagay sa kanila sa maselang sitwasyon, at siya ay ang nagsiwalat ang isang taong naglabas ng lahat ng dumi sa pamilyang Kim na matagal nang itinatago. Kumalma si Cha sabay sabing wala siyang ibang pagpipilian. Binibigyang diin niya na matanda na siya at hindi niya kayang makipagsabayan sa isang batang tulad ni Jin, at hindi rin nila pwedeng basta nalang maghayganti sa kanya, lalo na't unang gamulo sa kanya ang pamilya Kim. Naisagot ng mga tauhan na hindi rin nila kailangang tulungan si Jin. Napatahimik si Cha sa sandaling panahon, sa kanya kinutya ang sarili, at sinabi na wala siyang ibang magagawa kundi tulungan siya dahil nakidnap ang kanyang kapatid. Sa kublihan, nagpakitang gilas si Jin. Nagtanong ang leader ng mga tauhan kung sino itong lalaki, samantalang namangha si Yona sa kanyang pagdating. Nagulat din si Dayan sa pagkakakita sa kanyang kapatid, at nang banggitin niya ito ng malakas, narinig ito ng boss ng mafia at napagtanto na kapatid ni Jin si Dayan. Halos mapahagalpak na sa tawa ang boss, halos malaglag pa ang hininga. Natutuwa siya na inakala niya ay isang babae ang nakidnap niya, at ngayon naman ay naririyan ang kanyang napaka-cute na kapatid na nagtatanggol sa kanya. Nakakatawa talaga para sa kanya ang buong sitwasyon. Samantala, lumapit si Jin sa kanyang kapatid at tinanong kung okay lang siya. Nagsimulang umiyak si Daehyun, habang umaagos ang kanyang mga luha, habang niya namumuliko ang kanyang kapatid na. Lumabas ka na lang dito. Samantala, si Yona ay sawi sa puso nang makita na ang dalawang magkapatid ay nasangkot sa kalokohang ito dahil sa kanya. Sumisigaw siya sa pinuno ng mga tauhan at nag-aalok na makipagtulungan at sinasabing pabayaan na ang lahat ng iba sa kapalit ng kanyang pakikipagtulungan. Sumagot ang pinuno ng mafia, nagtatanong kung bakit niya dapat gawin ang kagustuhan niya. Tahimik na nagbaba si Yona, napagtanto niya na wala siyang masyadong tangan. Si Sokju, bagbog at pasa sa lupa, nanunood kay Jin ng halo ng paghanga at pagkamangha. Sa kabila ng mahigpit na sitwasyon nila, tila walang kinikilabutan si Jin.
Sa wakas, iniutos ng pinuno ng mga tauhan na patumbahin si Jin. Sinabi niya na sapat ng oras ang ibinigay nila sa kanya at oras na para tapusin ito. Lumakad ang tauhan, bitbit ang punyal, handang patumbahin si Jin. Ngunit bago niya magawang kumilos, agad na binawi ni Jin ang atake, hinawakan ang palso ng tauhan, at itinulak ang punyal sa dibdib ng tauhan mismo. Lubos na nagulat ang pinuno ng mafia sa pangyayaring ito, at nadaratnan si Sokjo sa kagulat-gulatan rin. Nahahanga rin si Daeon sa galing ng kanyang kapatid, at agad na sinabi ng kanyang kapatid na isara ang kanyang mga mata. Agad namang sumunod ang mga babae, pinaikot ang kanilang mga mata ng mahigpit. Jin tumapos ng lingid na tag-abala, iniwan ang malalim, madugong sugat sa buong katawan nito. Nagsabog ang dugo sa lahat ng dako habang ang tag-abala ay pabagsak sa lupa, natatakpan ng kanyang dugo. Si Yona ay patuloy na sinusubukang unawain kung ano ang nangyari, sapagkat labis-labis ito para sa kanya. Samantala, si Sokju ay natitira sa lubos na paghanga, nalalaman na hindi lang basta naglalaro si Jin ng kanyang kutsilyo ng walang direksyon. Sa halip, siya ay may dalubhasang binibiyak na mga kalamnan at ligamento ng tag-abala upang pigilin ito. Ang boss ng mafia ay napakatuwa rin na makita ito, at sinasabing hindi talaga siya tila kapatid, kundi parang isang bodyguard. Patuloy na lumalapit si Jin sa kanya, at ang boss ay agad na binawi ang kanyang naunang pahayag. Ipinapahayag niya na si Jin ay dapat ay higit pa sa isang simpleng bodyguard dahil hindi karaniwang bata ang may kakahusayang hawakan ng kutsilyo gaya niya at magtamaw ng gayong titig na malamig. Pagkatapos ay itinatakwil niya ito, sinasabing hindi naman talaga mahalaga dahil balak niya pa ring patayin si Jin sa anumang paraan. Bamanat siya ng kanyang punyal papunta dito, ngunit agad na umiwas ang aking kasama ng mabilis na parabang may kakaibang bilis, at patuloy na bamabato ang boss ng mafia ng kanyang punyal pakanan at pakaliwa. Habang lumuluwag ang boss ng mafia patungo kay Jin na may kanyang punyal, madali nitong binublak ang atake gamit lamang ang isang kamay at bamabato ng kanyang sariling punyal. Sa harap ng boss, mabilis siyang umiwas sa malupit na suntok. Magkasalpukan sila ng mga patalim, bawat saksak ay mas mapaminsalang kaysa sa naunang isa. Ngunit ngayong pagkakataon, nakuha ni Jin ang tama, pinaglalaslas ang kamay ng boss, na pansamantalang nagiging walang silbi. Sumisigaw sa sakit at hindi makapaniwala ang mafia boss, nagmamakaawa kung sino nga ba si Jin, ngunit nananatiling tahimik ang lalaki, di mabasa ang kanyang mukha habang naghahanda para sa susunod na laban. Walang pag-aalinlangan, tinatakbo na naman ng mafia boss si Jin. Sa pagkakataong ito, marahan niyang hinawakan ang palso nito at dali-daling pinagputol ang kabilang kamay ng boss. Matapos mamalusag ng ilang malupit na saksak, sinundan niya ito ng isang malakas na suntok sa mukha ng aliping ito, iniwan itong nakakalupaypay dahil sa duguan at napinsala ang ilong. Galit at desperado na ang mafia boss, agad siyang kumuha ng baril at itinutok ito ng direkta kay Jin. Ngunit bago pa niya mabayaran ang gatilyo, agad na nagtapon ng kanyang punyal si Jin ng uhaw sa kamatayan. Ito'y tumama sa balikat ng boss, nagdudulot sa kanya ng kirot. Hinamon ng pagkakataon, sinugod ni Jin ang boss na nag-aal sa balutan sa sakit. Ang boss ay mabilis kumilos. Hinampas niya ng malupit ang boss sa ilalim ng baba nito, na nagpadapa sa kanya parang isang sako ng patatas. Ang leader ng mafia, ngayon ay lubos ng sinaktan, bumagsak sa lupa, ang kanyang dangal at kapangyarihan ay wasak. Nanunood ang iba sa natigil na katahimikan habang nakatayo si Jin ng may angas. Ipinangangamba nila si Yona at Soju. Lumakad si Jin patuloy, unti-unting sinasabi sa kanyang kapatidang buksan ang kanyang mga mata. Nang gawin niya ito, nakita ni Yona siya na nakatayo roon mismo, may mapanligas ng ngiti sa kanyang sugatan mukha. Agad niyang sinabi, narito siya upang sunduin siya pauwi. Nahahalata si Yona sa kanyang nasaktang anyo at inilagay ang kanyang kamay sa kanyang mga sugat, nagtanong kung okay lang siya. Si Jin, na may ngiting nagpapalakas, pinanlaygan siya na okay lang siya, kahit na may sugat. Dahil sa kanyang mga mahinahong kilos at nakakapagpapalakas na salita, umapaw ang emosyon ni Yona at siya'y nagsimulang umiyak ng di makontrol. Ginawa ni Jin ang kanyang makakaya upang maging comfortable siya, ang kanyang puso rin ay nasasaktan sa pagkakita sa kanyang kapatid na ganon kasama ang loob. Labis na naantig si Yona sa habag na ipinakita ni Jin sa kanyang kapatid. Obserbahan sila ng may paghanga.
Kinabukasan, nasa SW Seoul Medical Center kami. Tahimik na nakaupo si Jin sa koridor, kumukuha ng atensyon ng mga dumadaang mga nurse ang kanyang gwapong mukha. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono dahil sa mensahe mula kay Jae-hong, na curious kung bakit wala si Jin sa paaralan. Sinabi ni Jin na may kanya-kanyang aasikasuhin siya, samantalang tinitingnan ang kanyang mga mensahe, nakita niya ang kanyang mga kaibigan na masaya sa kanilang plano at binibiro siya dahil hindi siya nakasama. Ngumingiti si Jin habang binabasa ang mensahe ng kanyang kaibigan, nararamdaman ang mainit na koneksyon kahit na hindi nakasama. Humiga siya sa upuan, nagpapadala ng tingin sa paligid ng koridor. Napadpad ang kanyang mga mata sa kwartong kaharap niya, may nakasulat na tanda na nagsabing Psychiatry Department. Sa sumunod na gabi na ang eksena. Pagkatapos ng matinding laban ni Jin sa mga masasamang tao, dumating ang pulis at mga autoridad sa eksena. Pinagtabi nila ang lahat ng mga kriminal sa lugar, at nagsimula ng alagaan ng mga doktor ang kapatid ni Jin. Lumapit si Yona kay Jin at sinabing dapat dalhin niya ang kanyang kapatid sa ospital, at pangako niyang aalagaan niya ang bayarin. Naguluhan si Jin at nagtanong kung bakit, sa pagkakataong di naman masama ang kanyang kapatid. Ipinaliwanag ni Yona na kahit na hindi mukhang nasaktan si Daehyun ay dapat pa rin siyang dalhin sa ospital. Parang araw-araw lang, dumaan si Daehyun sa isang lagusan at napapansin ito ng babae na kanyang kasama. Kahit nasa kalagitnaan sila ng pag-uusap, biglang naputol ito ng may isang napakalakas na ugong. Agad niya isinugod si Daehyun sa isang kagamitang gobyerno upang masiguro na huwag itong masaktan lalo. Matapos ang insidente, lubos na ipinaalala sa kanya ng babae kung gaano kahalaga ang maalagang medikal na atensyon para kay Daehyun. Inilahad din niya na kamakailan ay natuklasan niya na si Gi-soo at si HWI Jin Kim ay nagpahirap sa kanyang kasama, at bagaman natuwa siya sa naging parusa sa mga ito, wala pa ring ganap na katuganan ang mga biktima. Iniiyapi, isang matinding paalala sa lahat ng pinagdaanan niya. Tinatawag niya siya, at ngumiti siya sa kanya, nagtatanong kung ano ang meron. Ngumiti lang siya pabalik at sinabi niyang nakalimutan niya sandali kung ano talaga ang itatanong niya, pero sa kanyang isip, malalaman natin na may kaba siya sa pagtatanong ng kanyang tanong. Bumalik ang eksena sa oras na sinuri ng doktor ang kanyang kalagayan. Sa likod, narinig niya ang mga sundalo na nag-uusap, lubos na namangha na isang bata ang nakagapi sa karamihan ng mga kidnapper mag-isa. Hindi maintindihan ng mga ito. Sa ngayon, hindi lang si Dayon ang namangha sa sinasabi ng mga sundalo. Interesado siya kung paano marunong lumaban si Jin at kung ano ba talaga ang kanyang buhay bago bumalik sa Korea, ngunit hindi niya kayang tanungin ito. Habang naglalakad sila sa koridor, nakasalubong nila si Yeona. Umilo ang mukha ni Dayon sa saya nang makita siya. Makita lamang ang isa't isa, agad na tinanong ni Yeona kung paano ang therapy. Sinabi ni Dayon na mabuti naman at nabanggit pa niya na pinaulanan ni Yeona ang bayad para sa kanyang pagpapagamot, kaya sinabihan niya ito na hindi na kailangan. Tinanggihan ito ni Yeona, sinasabing hindi mahalaga at pinaalala sa kanyang kaibigan. Napagtanto ni Dayon na siya ang dahilan kaya napasama siya sa gulo. Nagsorry siya ng taos puso. Tumawa si Dayon, sinabi na niya ng maraming beses ang paghingi ng tawad. Bukod doon, biktima rin si Yeona. Doon napansin ni Jin ang isang malaking bodyguard na nakatayo sa likod ni Yeona na may napakatinding tingin sa kanyang mukha. Kahit masyadong nakatutok sa kanya ang mata ng bodyguard, wala namang epekto kay Jin. Lumapit si Yeona kay Jin at itinanong kung na-check up na siya. Agad na sumagot si Jin na oo, sabay pumapel si Dayon na siya pa ang nagpumilit sa kanya. Tumugon lang siya nang pumayagang magpa-check up matapos bantaan ni Dayon na hindi siya pupunta sa ospital kung hindi siya pupunta. Tinanong ni Dayon si Yeona tungkol kay Soju, at itinuro ni Yeona na nasa parehong ospital siya. Excited si Dayon na makita si Soju, kaya nagdesisyon silang bisitahin ito bago umalis. Bagamat may excitement sa pagbisita, hindi gaanong klaro ang nararamdaman ni Jin. Pero tuloy pa rin sila sa pagbisita kay Soju, at pinasalamatan ni Dayon siya sa pagligtas sa kanya mula sa kapalaran. Medyo nagulat si Soju sa biglang pasasalamat ni Dayon at nangangapa, sinasabi na walang kasiguraduhan. Humingi siya kay Soju kung mas okay na siya, at sinagot naman niya na mas mabuti na nga ang kanyang pakiramdam ngayon. Samantala, hindi masyadong masaya si Jin sa nakikitang sweet moment ng kanyang kapatid at si Soju.
Tahimik lang siya roon, kitang-kita sa kanyang mukha ang pagkainis. Pati si Yeona at ang kanyang bodyguard ay napansin na may iniinda si Jin. Umaasa si Dayon na sana ay bumilis ang paggaling ni Soju. Kaya naman, napagpasyahan nilang umalis. Nagpaalam si Yeona sa kanila, at umalis sila sa pintuan. Pagkatapos nilang umalis, abala sa pag-iisip ang bodyguard, sinasabi kung gaano kahirap paniwalaan na ang isang payat na bata ay nakapagpabagsak ng maraming tao. Nakakagulat talaga. Napangiti si Yeona at inamin na siya mismo ay namangha, pero hindi rin sigurado kung ikagugulat ito ng isang profesional tulad ng bodyguard. Ngumiti lang ang bodyguard at sinabing hindi lang tungkol sa pagtalo ng bata sa isang grupo ng mga lalaki, may mas malalim pa raw tungkol sa batang iyon. Ipinaliwanag ng bodyguard na mabilis at tahimik na pinalo ng batang ito ang mahigit 10 bantay, na hindi ganoon kadali. Kahit isang profesional ay mahihirapan gawin yon ng walang backup. Mas nakakagulat pa ay na siya'y naging hadlang. Hindi niya pinatay ang mga yon. Ginawa niya lang silang hindi na kayapang makipaglaban. At sa pagbase sa mga punit sa dalawang lalaki na nahanap sa kargahang container, sobrang galing ng knife skills niya, lalo na't retired soldiers ang mga yon at hindi lang mga karaniwang kriminal. Sinasabi niya na, batay sa ulat ni Soju at sa kalagayan ng mga kriminal, halatang magaling na mandirigma si Jin Yu na may maraming experience sa labanan. Nabigla sina Soju at Dayon sa impormasyong ito. Makaraan ng ilang sandali, nakikipagkamustahan sina Dayon at Jin. Humingi agad ng paumanhin si Dayon, napakahiya raw niya sa laging pagkakailangan niya ng tulong ni Jin. Sinabi ni Jin sa kanya na hindi na siya dapat mag-sorry, at dapat pa siyang pasalamatan ni Dayon. Namangha si Dayon sa sinabi nito, at inulit ni Jin na naiintindihan na niya kung paano ang magkaroon ng pamilya ngayon. Sabi niya, sa unang pagkakataon sa buhay niya, inilagay na niya ang kaligtasan ng iba sa harap ng kanya nang walang pag-iisip, isang bagay na hindi niya naranasan bago pumunta sa bansang ito. Kaya unti-unti na niyang nauunawaan ang tunay na kahulugan ng pamilya. Makikita natin ulit ang parehong babae na may maikling itim na buhok. Ipag-uulit ko, malamang na kapatid ni Yona siya, at halata sa kanya ang labis na pangamba ng matiyak na nailigtas si Yona ng ligtas. Iniulat ng reporter na may kumakalat na espekulasyon. Inilarawan niya na bagamat si Soju ay naging mahalagang bahagi sa pagliligtas, mas kamangha-mangha pa ang nagawa ng isa pang estudyanteng kasama niya. Tinanong niya kung paanong posible yun, at tugon ng reporter ay kahit ang chairman ay nagpakita ng interes sa estudyanteng yun, at alam na natin na ang estudyanteng yun ay siya, syempre. Nagulat ang babae at nagtanong kung baka totoo nga ang mga chismis. Nakikita natin si Jin na nagpapagod sa mga pull-ups. Habang siya'y nagte-training, pumapasok sa kanyang isip ang mga larawan ng mga taong kinasangga niya noong araw na yon. Habang siya'y nalulunod sa hirap ng ehersisyo, pumukpok si Dayon sa pinto at sinabi na may dala siyang prutas. Habang kinakain ni Dayon ang masarap na prutas, dumating si Jin at agad na tinanong ang kanyang kapatid kung kumusta na siya. Sinabi nito na libu-libo ng beses nang sinagot ang tanong na yon, at okay naman siya. Nang umupo si Jin, napansin niya ang isang bagay sa isip ni Dayon, kaya tinanong niya ito kung mayroon itong iniisip. Doon saka nagsabi si Dayon na hindi niya kinaiinisan si Jin. Kahit nakita niya siyang nakikipaglaban at pumapatay sa mga taong yun ng brutal. Sinasabi niya na hindi ito magbabago ng pagtingin niya sa kanya. Sa huli, ginawa niya ang lahat ng iyon para iligtas siya, at hindi rin niya tatanungin ang tungkol sa kanyang nakaraan. Biglang naging malungkot si Dayon, sabi niya na hindi siya kailanman nakapagsabi sa lolo tungkol sa anumang masasamang nangyari sa paaralan. Hindi lang siya handang ibahagi iyon sa kanya. Pero ngayon, mas nakakaramdam siya ng kapanatagan, tila ba pwede na siyang magbukas tungkol sa kahit anong bagay. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Yona nga ayon sa kabilang linya, kaya't kumuha siya ng telepono at umalis papunta sa kanyang kwarto habang nakikipag-usap. Makalipas ang ilang sandali, nakikita natin si Yona na nakaupo sa harap ni Jin, na agad na pinapakiusapan din niya na umupo. Umupo si Jin at nagtanong kung bakit siya pinapatawag ni Yona. Ipinaliwanag ni Yona na nais niyang humingi ng paumanhin sa paglalagay niya sa peligro si Dayon. Kahit na noon pa man siya humingi ng pasasalamat, ibig niyang sabihin ito ng personal sa kanya. Ipinaliwanag niya na ang Sokj Yurin ay darating upang humingi ng paumanhin ng personal kapag magaling na siya.
Gusto rin niyang pasalamatan si Jean sa pagliligtas sa kanya. Pinapaklaro ni Jean na ang kanyang layunin lang ay iligtas si Daeon, hindi si Yona. Iniiling na lang niya, sinasabing hindi naman yun magbabago sa katotohanan na siya ay nailigtas dahil kay Jean. Matapos ang kanyang panghihimasok, tinanong ni Jean kung may iba pa ba siyang nais sabihin si Yona. Inamin ni Yona na gusto rin niyang ipaalam sa kanya na tigilan na nila ang pag-iimbestiga sa kanyang nakaraan, kaya umaasa siya na hindi siya masyadong galit sa kanilang pagsusumikap na alamin ang kanyang nakaraan. Matapos ang mahabang buntong hininga, ipinaliwanag ni Yona na hindi niya matiis na lahat ng kanyang dokumento ay peke. Matapos ang isang kamakailang tangkang pagdukot sa Amerika, nagdulot ito ng ilang agam-agam sa kanya. Marami na siyang pinagdaanan na mahirap na sitwasyon mula pa noong siya ay bata dahil sa kung ano siya. Sinabi niya na bagaman hindi nila natuklasan ang katotohanan sa likod ng kanyang peking mga record, hindi na niya ito aaksayahin ng pansin pa. Nagsimula nang umalis si Jean, sinasabing kung wala nang iba, siya ay aalis na. Nagulat si Yona at nagtanong kung pwede niya siyang bigyan ng ilang oras dahil gusto siyang makilala ng kanyang lolo at pasalamatan siya ng personal. Habang papauwi si Jean, sinabi niya na hindi na kailangan yun dahil hindi naman siya doon para iligtas siya mula sa una pa lang. Natahimik si Yona at umuwi si Jean, naglalakad sa madilim at malungkot na eskinita sa gitna ng gabi. Habang siya ay naglalakad, may nakita siyang pamilyar na tao sa kabilang kalsada. Bilang wakas, pag-zoom in natin, makikita natin na ito ay isa sa mga tauhan ni Mr. Cha na muntik nang pinatay sa tiyan, at hindi nagtagal bago makilala ng ating bata kung sino itong lalaking ito. Halos mamatay na ang lalaki, ngunit tiyak na nagsimulang batikyusan si Jean, sinisisi siya para sa panganib na dinala niya sa kanilang gang. Ipinaliwanag niya na nahihirapan na sila pagkatapos na ilantad ni Jean ang pamilyang Kim. Tapos, tumulong din ang kanilang amo sa ating bata sa pamamagitan ng pagsabi sa lokasyon ng Gosong Cartel, na nagdulot ng gulo sa pagitan ng Gosong Cartel at kanilang gang. Inatake na ngayon ang teritoryo ni Mr. Cha. Patay na ang kanyang mga kaibigan at tauhan, at siniguro ng leader ng Gosong Cartel na personal na dumarating kay Du Sheikh Cha. Nang humarap na nga si Gosong kay Cha, binato niya ito ng salita, nagtatanong kung bakit hindi nalang pumayag si Cha bago siya mapahiya sa harap ng kanyang mga tauhan. Sumagot si Cha ng kanyang sariling pambato, na binanggit na nagpadala na siya ng karamihan sa crew sa kanilang bakasyon. Pero dinala ni Gosong ang buong platoon ng mga tauhan niya. Tapos, may isa pang lalaki na nasa coat ang sumali at sinabihan si Cha na hindi talaga niya dapat init-erase ang gulo sa pagsasalungatan sa pamilya Kim. At nang hindi pa ito sapat, kakaiba lang, kakatanggap lang niya ng impormasyon si Gosong at ang kanyang mga tauhan kamakailan lang. Ang ating gangster ay nag-abot ng isang mabangis na suntok, at ngayon, si Gosong mismo ay nawala ng kanyang kalmado, at siya'y tila nagwawala sa kung ano lang sinabi ni Cha. Sa galit, binilisan niya ang pag-uutos sa kanyang mga tuta na atakihin si Cha, at ang grupo ay biglang nagtulakan patungo kay Cha tulad ng mga ligaw na aso, handa para sa laban. Pero ang ating minamahal na gangster ay hindi lamang isang mahina. Siya nang maingat na tumakbo palayo, pinahahayaan ng suntok na dumausdos lamang papalampas sa kanyang mukha, at bumalikwas ng isang pampatuyo na suntok na nag-iwan sa kanyang manlalaban na nanginginig sa sakit. Isang tuta ay sumubok na umatake sa kanya, ngunit sa bandang huli, siya ay tinalo ng isang mabangis na pasabog sa ilalim ng baba, bumagsak sa lupa sa isang pug ng dugo. Namumura sa galit si Gosong habang si Cha ay patuloy na binabagsak ang mga tuta parang mga langaw lang. Bigla na lang, si Cha ay biglang sinuntok ng malupit na suntok gamit ang isang patpat mula sa likod. Siya ay nagningalit ng sakit, ngunit mabilis na bumangon, sumalakay sa pabalik na nagpadapa sa kanyang kalaban. Kahit na si Cha ay nakakapiit ng maraming tao, ang dami ng mga tuta ay napakalaki. Halata na kahit gaano kasikat si Cha, hindi niya kayang tapusin mga ito. Aitag mo silang lahat ng ganito. Ang ating minamahal na gangster ay kumukuha ng kanyang posisyon, alam niyang kinakaharap niya ang napakaraming tao, at galit siya na maraming kasama si Gosong nang alam niyang kakaunti lang ang mga tauhan ni Cha sa club. Hindi niya mapigil ang ngumiti nang maisip niya ang ating batang lalaki, at nagtataka kung na-save na ba niya ang kanyang kapatidang babae ngayon. Biglang dumating si Jean sa labas ng club. Sinabihan siya ng mga kasama niyang nagbabantay na umalis, pero hindi sumunod si Jean.
Binigyan niya ng brutal na sipa ang isa sa kanila, itinumba ito sa lupa at iniwan ang dalawa na speechless sa kapalaluan ni Jin. Pagkatapos, bumaba siya mula sa kanyang motorsiklo, at sinubukan ng dalawang natitirang kasama na salaksakin siya. Ngunit pinilit na hinawakan ni Jin ang kamay ng isa at ibinigay ang isang devastating smash sa kanyang mukha, nag-iwan ng dugo na pumapatak kung saan-saan. Nanginginig sa takot ang natitirang kasama sa sitwasyon at napilitan siyang tumanggap ng matinding sipa sa kanyang tiyan. Sa pagtapos ng dalawang gago, pumasok siya pa sa loob ng club, at natagpuan ang isang maganap na eksena ng mga patay na katawan. Sa kanyang pagtulak, isang grupo ng mayabang na thugs ang nag-utos sa kanya na umalis. Ngunit hindi tinatabla ng takot si ating lalaki, at patuloy siyang lumalakad palapit sa kanila. Isang taga-thugs ang lumapit. Nagsasalita ng walang kabuluhan ang isa, ngunit agad na pinatahimik siya ng aking lalaki ng isang bagsak na suntok, panadadapa ang kanya sa lupa at iniwan ang iba na lubos na natatakot. Sa kabila ng kanilang takot, ang mga bandido ay walang kabuluhan pa ring nagmamadali patungo sa kanya, at ang ating lalaki ay nagsisimula ng pumalo, isinusugod sila isa-isa. Ang eksena ay nagbabalik sa gangster na si Cha, na ngayon ay pagod matapos pabagsakin ng isang grupo ng mga bandido. Sobra ng galit si Go Xiong, hindi makapaniwala na kayang makipagsabayan ni Cha sa kanila mag-isa ng ilang sandali. Sa kabilang banda, nararamdaman ng assistant ni Go Xiong ang kahimanakan na sila ay umatake kay Cha nang mag-isa lang ito. Dapat sana'y dumanas siya ng masamang trahedya. Dumudungis ng maraming tauhan ang aming gangster, ngunit madali niya nang inaayos ang isa sa harap niya. Bago pa man niya may sigawa, tinanggap niya ang mabagsik na suntok sa kanyang mukha. Sinagot ito ni Cha ng parehong lakas, bumabalik ng malakas na suntok. Sa puntong ito, halos wala ng kapit si Cha. Kahit napilit na kinikilala ni Go Xiong na matigas na kalaban siya at nararapat siyang papurihan sa kanyang pagsisikap. Gayunpaman, ipinapakita niya ng malinaw na tila nasa huling hating gabi na si Cha at dapat na lang isuko na. Tutuntunan nila ito ng halaga. Habang ito'y nangyayari, si Cha ay tumatalsik ng dugo mula sa kanyang bibig at nagtatanong kung bakit niya iyon dapat gawin. Sinasanay ang dugo sa kanyang mukha, nagpasya siya na tapusin ang sinimulan niya, anuman ang mangyari. Maaring makita natin na hindi na-impress ang pinakamalaking boss sa tapang na ipinakita ni Cha, at kitang-kita sa mga alipors na nag-aalaga sa lugar na nanginginig sa pakikinig sa kanyang matapang na pahayag. Biglang, may kaguluhan sa pasukan,